Bettina, nandito pa ba utak mo sa trabaho mo? Untag kay Bettina ng kaibigan nito. Kumurap si Bettina bago tumango. Oo naman. Sorry, may naalala lang talaga ako, Angel. Naku, Bettina, napapadalas na yan ha? Umayos ka't baka mahuli ka ng boss natin. Ayaw mo namang masibak sa trabaho, di ba? Tama si Angel, hindi na siya nagiging seryoso sa trabaho. At lagi naaalala nito, ang gabing minsan ay nagiging bangungot sa kanyang buhay. Ang gabing minsan niyang nakatalik ang isang lalaking lango sa alak at naiinis sa tuwing naiisip niya ang katangahang yon. Angel, ginawa ko na ang lahat-lahat pero hindi ko pa rin alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Lola ang tungkol dito. Sabay turo nito sa kanyang maliit pa lang na tiyan. 3 buwan na ito at hindi pa rin nilaamin ni Bettina sa lola niya. Natatakot siya na baka palayasin siya nito. Lalo na't ang ama ng batang kanyang dinadala ay lasinggero at hindi alam kung matatanggap siya. Ewan ko sa'yo, Bettina. Hindi ka nag-iisip eh. Porket gwapo, bumukha ka na agad at hindi mo pa inalam ang buong pagkatao niya. Seryosong tugon ni Angel. Doon ka pa talaga sa lasinggero na yon. Dagdag nito. Angel, alam mo naman lasing din ako noon. Kahit papano, gwapo pa rin yung lasinggero na yon. Puro ka talaga kalokohan, Bettina. Bahala ka na nga sa buhay mo. Matanda ka na at alam mo na ang tama at mali. Napapailing siya. Napromote kasi siya bilang manager sa kumpanya nung may nangyari sa kanila ng lalaking yon. Basta, mahirap siyang kalimutan. Kahit papano, naging masaya naman ako at nagustuhan ko rin yung ginawa namin nung gabi na yon. Seryosong tugon ni Bettina. Saka matanda na rin ako. Deserve ko tong batang nasa sinapupunan ko. Grabe, Bettina. Baka in love ka na talaga doon. Hindi mo lang sinasabi. 3 buwan na simula na mangyari sa'yo yan. Iba din palang karisma na lasinggero na yun sa'yo, ha? Tumango si Bettina at bahagya na alala nito ang maamong mukha ng lalaki. Kahit sabihin natin na lasing siya nung gabing yon, ay naalala niya pa rin ang mukha ng lalaking lasinggero. Hindi na mawala-wala sa kanyang isipan kahit 3 buwan na ang nakakalipas. Oo, sa tingin ko nga, in love na ako sa kanya. Bettina, isang gabi lang yon at malay mo may asawa na yon o di kaya anak. No, maagap niyang ani sa kaibigan. Lasinggero siya, imposible namang may magkakagusto sa kanya, Angel. Ako ang nakakita sa kanya, espesyal ang gabing yon at gusto kong magkita kami muli para sa anak namin. Seryoso ka, Bettina? Paano mo sasabihin sa kanya lahat tungkol sa batang yan? Muling paalala ng kaibigan nito. Again, ako nang bahala kay Lola. Ayoko lumaki ang anak ko na walang ama. Alam ko sa sarili ko na yung lasinggero lalaki na yon ang gusto ko. Binigay ko ang sarili ko sa kanya ng buong buo at gusto ko siyang makita sa lalong madaling panahon. Pero hindi natin alam ang pangalan niya. Natahimik si Bettina. Tama si Angel. Hindi niya alam ang pangalan ng lalaki, lalo na kung taga saan ito. Kaya siguradong matatagalan siyang hagilapin ang lalaking lasinggerong nakasiping niya. Hindi ko alam. Basta gagawa tayo ng paraan at magsisimula tayo ngayong araw. Pinal na sambit ni Bettina. Wala nang nagawa pa ang kaibigan nitong si Angel, kundi ang magpahila at hayaan ng kaibigan kung saan siya nito dadalhin ng mga paa. Bettina, saan ba talaga tayo pupunta? Ani ni Angel. Nagugutom ako. Halika na, samahan mo ako. Oo ba? Sakto, gutom na din ako. Ang dami kasing pinagawa sa akin eh. Ang sabihin mo, masiba ka lang talaga. Napapailing na tugon nito kay Angel. Mula sa kalayuan, natanaw na ng magkaibigan ang fast food na kanilang paboritong kainan. Napatigil silang pareho na mabangga ang lalaking basurero. Hala, sorry sir, hindi ko po sinasadya. Kinakabahang hingi ng paumanhin ni Bettina. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit gano'n na lang ang nararamdaman niya sa nangangalakal na nakabangga niya. Bettina, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Napabuntong hininga ito at pinagpag ang sarili. Ayos lang ako, Angel. Pasensya na kayo, miss. Nagmamadali lang talaga ako para makahanap ng bakal at pambili ng pagkain. Seryosong tugon nito at napatitig kay Bettina. Napakurap si Bettina nang makita ang lalaki nangangalakal at nakabangga sa kanya. Ikaw? Gulat na tugon nito. Hindi ako maaari magkamali. Ikaw ang lalaking yon. Ikaw ang lalaking lasinggero ng gabing yon. Muling sambit nito. Ano ka ba, Bettina? Nakakahiya ka. Paanong siya? Tignan mo nga ang itsura. Seryosong tugon ng kaibigan nitong si Angel.
Seryoso ako, Angel. Siya talaga ang lalaking lasinggero na yon. Nagbabangayan na silang dalawa habang ang lalaki naman ay seryoso nakatingin sa kanila. Bumuntong hininga ito bago tumugon. Oo, ako nga. Bakit, may problema ba, miss? Seryosong tugon nito. Hindi niya akalain na sa loob ng 3 buwan ay muli silang magkikita ng babaeng minsan niyang nakatalik. What? Hindi makapaniwalang sigaw ni Angel. Problema? Kung problema lang ang pag-uusapan, sumama ka sa akin. Seryosong tugon sa kanya ni Bettina. Sumama saan? Teka lang, miss. Hindi pa nga natin kilalang isa't isa eh. Kamot-ulong tugon sa kanya. Pwede ba? Umayos ka. Alam mo, kasalanan mo to eh. Lasinggero ka lang nung nakasama kita sa motel. Ngayon, isa ka na naman mangangalakal. Sampit ni Bettina na nai-stress. Aba, hindi ko kasalanan yon. Ikaw kaya ang pumasok sa kwarto ko nung gabing yon. Seryosong tugon nito. Ngumiti pa ito na parang walang nangyari sa kanilang dalawa. Inis naman tinignan niya si Bettina at hinawakan ng kamay nito. Bahala na. Kailangan mo akong panagutan. Kailangan mong harapin ang lola ko. Seryosong ani ni Bettina. Napaawang naman ang bibig nito. Hindi ito makapaniwala nang bigla siyang hilahin ng magandang dilag na halos hindi niya na rin nakalimutan. Kumurap ito bago tumugon. Ah, pananagutan? Naguguluhan ako, miss. Buntis ako, ikaw ang ama. Diretsahan tugon nito sa lalaki. Nagulat naman si Angel. Hindi nito akalain na aaminin ng kaibigan ang pagbubuntis niya sa lalaking basurero. Tawagin mo na rin akong Bettina, yun ang pangalan ko. Dagdag nito. Buntis ka? Masayang tugon ng binata kay Bettina. Hindi naman maiwasan ni Bettina ang reaksyon nito na wala man lang panghihinayang sa mukha nito. Ako si Carlos. Dagdag ng binata na may ngiti sa labi nito. Oo, kaya ngayon pa lang panagutan mo na ako. Kailangan mong harapin ang lola ko. Seryosong tugon nito. Walang problema. Handa akong magpaliwanag. Saka mabuti akong tao. Ani ni Carlos. Mabuting tao na lang mo sa alak. Halika na nga. Seryosong tugon ni Bettina. Tila nawala ang gutom nito at napalitan ng kaba. Para sa kanya, coincidence ang lahat ng to, lalo na sa lalaking kaharap niya. Mahal niya na ito at wala siyang pakialam kahit isa lamang itong mangangalakal. Marangal na trabaho yon kaysa ang magnakaw. Teka nga, Bettina, maghulos dili ka nga. Nababaliw ka na ba ha? Talagang dadalhin mo yan sa lola mo na ganyan ang itsura? Seryosong ani ng kaibigan nitong si Angel. Isa mangangalakal? Diyos ko naman, Bettina, gumising ka nga sa bangungot na yan. Dagdag nito, napabuntong hininga naman si Carlos at tinignan ng seryoso ang kaibigan ng babaeng kanyang nabuntis. Walang masama sa pagiging isang mangangalakal, miss. Itong hanap buhay ko na hindi ko ikakahiya. Seryosong tura ni Carlos rito. Malamang yan ang trabaho mo kaya hindi mo ikakahiya. Manager sa isang kumpanya yung kaibigan ko. Hindi ko nga alam bakit sa'yo pa siya nagpupuntis eh. Nangiinsultong tura ni Angel rito. Hep, Angel, pwede mo naman akong iwanan eh. Ako nang bahala sa lola ko. Alam ko mahirap pero kailangan namin yung panindigan. Bettina, maganda ka. May marangyang trabaho. Tapos ito mangangalakal na to ang makakatuluyan mo? Kung tutuusin, kaya mo naman alagaan ng batang nasa sinapupunan mo kahit walang ama. Seryosong tugon ni Angel. Angel, alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero desisyon ko to. Pasensya na. Pero hindi ako bumabase sa estado ng buhay. Para sa akin, gusto ko magkaroon ng kumpletong pamilya. Ayoko maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Seryosong sagot ni Bettina. Wala nang nagawa pa si Angel kundi ang bumuntong hininga. At tinignan ang kaibigan nitong umalis kasama ng basurero. Nanghihinayang ito sa kaibigan at tila nang sisiraan na ng bait. Lumipas ang 1.5 oras, dumating na rin sa kanilang bahay sina Bettina at Carlos. Hindi naman maiwasang mapakunot noo si Carlos dahil nakita nito ang pamumutla ng kasama. Bettina, okay ka lang ba? Namumutla ka. Tumahimik ka, hindi mo kilala lola ko. Malamang, kaya nga ipapakilala mo ako, di ba? Saka umayos ka, baka mamaya mapano yung anak ko. Pamimiloso po nito. Agad naman siyang binatukan ni Bettina. Hindi na ito makapag-react pa nang makita ang matandang lumabas sa kanilang bakuran. May hawak itong walis tingting at halatang kakatapos lang maglinis. Istrikta ang mukha nito habang nakakunot noong patungo sa kanilang kinaroroonan. Iho, tama-tama. Meron akong bote at plastic doon sa likod ng bahay. Ibebenta ko. Agar ang bungad nito. Napangiwi naman si Carlos dahil sa narinig. Napayuko naman si Bettina. Tila ata umurong ng pansamantala ang dila nito. Magkano bang bili mo, iho? Dagdag nito at bumaling ang atensyon kay Bettina. Lola,
Oh, Bettina, tapos na ba ang trabaho mo? Ang aga mo yata. Seryosong tugon nito sa apo. Napalunok naman si Bettina nang tignan siya ng seryoso ng matanda. Nilalagnat ka ba ha? Halika, may gamot doon. Sabay hila nito. Lola, wala po akong lagnat. Natigilan ng matanda at tinignan na nagtataka si Bettina. Wala ka lagnat? Ah, alam ko na. Alam niyo na po ba? Biglang singit ni Carlos sa kanilang usapan. Hoy, ikaw, huwag ka sabat na sabat sa usapan namin maglola. Kung ako sa'yo, kunin mo na yung plastic at bote para makaalis ka na. Masungit na sagot nito kay Carlos. Lola, hindi po ako nandito para sa bote at plastic. Ako ba'y binibiro mo ha? Malamang sa suot mong yan, edi isa kang basurero. Kung ayaw mo, edi wag. Choosy ka pang basurero ka ha? Sigaw ng matanda rito. Lola, nandito po siya para sabihin sa'yo ang totoo. Awat ni Bettina rito. Anong totoo ba ang sinasabi mo, Bettina? Naguguluhang sambit ng matanda. Ang totoo niyan, Lola. Wag na wag mo ako malola-lola dyan. Hindi kita apo. Huwag kang feeling. Putol nito sa sasabihin sana ni Carlos. Ang hirap talaga sa matanda kapag nagpapaliwanag eh. Lagi na lang pinuputol. Rinig ko yon. Hindi ako bingi. Inis na tugon ng matanda at inis itong tumingin kay Bettina. Sabihin mo nga sa akin, Bettina. Ano bang totoo ang sinasabi mo? Seryosong turan nito kay Bettina. Buntis siya, Lola. Ako ang ama. Walang prenong sagot ni Carlos. Anong sabi mo? Nababaliw ka na ba ha? Isa ka lang basurero at hampas lupa para sabihin sa apo ko yan. Galit na sigaw nito. Tumatawa pa ito habang dinuduro at iniinsulto si Carlos. Hindi na nakapagpigil pa si Bettina at lumakas ang loob nito. Tama siya, Lola. Buntis ako. Magtatatlong buwan na. Anong sabi mo, Bettina? Gulat na tugon nito sa apo. Nagbabaka sakali ang matanda na biro lamang ito o di kaya'y nabibingi lamang siya. Buntis ako, Lola. Dumapo ang palad ng matanda sa magandang pisngi ni Bettina. Agad naman lumapit si Carlos. Teka naman, Lola. Huwag naman kayong manakit. Baka kung ano pa mangyari sa mag-ina ko. Tumahimik ka. Hindi ka nababagay sa apo ko. Isa ka lang patay gutom na naghahanap ng pagkain mula sa basurahan. Galit na turan ng matanda. Hindi mo ako kilala, Lola. Galing nga sa basura ang kinakain ko. Pero marangal na trabaho yon. Marangal? Bakit? Sapat na ba sa'yo ang sentimos, ha? Wala ka talagang pinipiling biktima. At apo ko pa talaga. Nanguuyam na sambit na matanda. Bakit? Sa pagiging basurero mo ba? Magiging mabuti ang apo ko sa'yo, ha? Hindi. Dahil basurero ka lang. Dagdag nito. Lola, tama na po yan. Wala na tayong magagawa. Ayoko naman na lumabas ang anak ko na walang ama. Ayoko matulad ang anak ko sa akin, Lola. Umiiyak na sambit ni Bettina. Napatigil ang matanda. Tila nasaktan ito. Seryoso naman si Carlos at napapailing dahil sa magaspang dila ng matanda. Ano ka ba, Bettina? Hindi ka ba nag-iisip, ha? Wala kang kinabukasan dyan sa lalaking yan. Turan nito at hinawakan ng kamay ni Bettina. Kaya ko silang buhayin, Lola. Pananagutan ko sila. Tumahimik ka. Hindi kita gusto para sa apo ko. Seryosong tugon ng matanda at tinignan niya si Carlos ng masama. Lola, alam niyo naman di ba kung gaano kita kamahal? Buong buhay ko sinunod ko lahat ng mga gusto mo, Lola. Pero sana, ngayon suportahan mo ako sa desisyon ko. Sambit ni Bettina. Bettina, apo. Susuportahan naman kita eh. May maganda kang trabaho. Maalagaan mo ang anak mo. May bibigay mo lahat ng gusto niya. Hayaan mo na yan. Hindi mo kailangan ng isang amang basurero. Panglait na tugon ng matanda habang nakatingin kay Carlos ng masama. Napabuntong hininga naman si Carlos at naiiling dahil sa tinura ng matanda. Umiling si Bettina. Ayoko mawala ng amang anak ko, Lola. Tugon nito. Napabitiw ang matanda sa pagkakahawak nito at naging seryoso ang mukha na nakatingin kay Bettina. Gusto mo bang mahusgahan ng anak mo? Gusto mo rin ba mahusgahan? Kung isang mangangalakal na tao nakabuntis sa'yo, ha, Bettina? Diyos ko, mag-isip ka, huwag kang tanga. Inis na tura ng matanda rito. Hindi, Lola. Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, wala akong tinatapakan na tao. Wala akong pakialam kahit ano man ang sabihin nila. Mas gugustuhin ko pang mapuli kaysa makita ang magiging anak ko na walang kumpletong pamilya. Mahabang lintanya ni Bettina. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Carlos. Hindi niya akalain na merong isang tao magmamahal sa kanya at ipaglalaban siya. Hindi nga siya nagkamaling ibigin ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Alam mo ang pakiramdam ng walang kumpletong pamilya, Lola. Dagdag nito. Nakikita mo ang lungkot at sakit sa mga mata nito.
Lumaking ulila si Bettina. May ibang asawa na ang ina nito at may 2 anak at sa Spain nakatira. Ang ama naman nito ay nasa Singapore at 2 rin ang anak nito sa kanyang pangalawang asawa. Siya naman ay iniwan, wala pang buwan sa kanyang lola at siya na ang nag-alaga nito. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya tutularan ang kanyang mga magulang at maging mabuti sa kanyang magiging anak. Alam ko, apo, pero wala kang kinabukasan sa kanya. Maniwala ka. Tutulungan kitang palakihin ng bata. Nagsusumamong sambit na matanda. Lola, alam kong hindi niyo ako tanggap. Pero matanda na ang apo niyo. Kaya niya na magdesisyon sa sarili niya. Seryosong tugon ni Carlos. Sige, Bettina. Mamili ka sa amin 2. Ang lalaking basurero na yan? O ako na lola mo? Seryosong tugon ng matanda. Napahigbi si Bettina. Napakapit din ito sa kanyang shoulder bag at nalilito kung sino ba talaga. Tinignan ni Bettina si Carlos. Bumuntong hininga ito at nagtaas balikat bilang sagot. Piliin mo kung ano mas matimbang sa puso mo, Bettina. Nakangiting saad ni Carlos. Lord, sana tama tong pinili ko. Ikaw na sanang bahala. Ani sa isipan nito at pinikit ang kanyang mga mata. Lola, patawad. Pero mas mahalaga sa akin ang ama ng anak ko. Patawarin mo ako. Balang araw matatanggap mo rin kami, lalo na si Carlos. Tugon nito. Pagsisisihan mo lahat ng desisyon mo, Bettina. Sisiguraduhin ko mali ang desisyon mo, lalo na sa lalaking yan. Sinasabi ko sa'yo, wala kang kinabukasan sa kanya. Huwag mo akong husgahan, Lola. Lalo na sa palabas na anyo lang nakikita nyo. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya. Lalo na ang anak namin. Seryosong tugon ni Carlos. Labag man sa kalooban ni Bettina, ngunit wala na siya nagawa pa. Kundi ang muling sulyap ang lola nitong nakatayo habang pinagmamasdan silang umalis at papalayo sa kanya. Sana nga totoo ang mga salita mo, iho. Sana hindi ka rin sinungaling gaya ng ama niya. Ani sa isipan na matanda at saka na ito pumasok na may lungkot sa kanyang muka. Lumipas ang 1 buwan, nakatitig si Bettina sa kanyang laptop. Hindi maiwasang mapangiti lalo na kung lagi nitong naaalala si Carlos. Sa loob ng 1 buwan, naging responsabling ama si Carlos. Pinatunayan nito ang kanyang pangako sa lola nito. Kahit naglalasing ito, ay hindi pa rin nawawala ang groceries at mga karne at gulay na halos hindi na magkasya sa ref. Oh, Bettina, kamusta naman ang buhay may asawa? Agad na bungad ng katrabaho nito. Oo nga, balita ko, magaling daw yun na basurero. Segunda ng isa pa at nagsimula silang magtawanan sa loob ng opisina. Pakisabi sa kanya, Bettina, maraming plastik at bote sa bahay, libre lang. Agad na sambit ni Justin. Pwede ba, Justin? Tigilan mo na ako. Big issue ba talaga sa inyo ang trabaho ng asawa ko, ha? Hindi naman, Bettina. Pasalamat ka nga, di ba? Kasi libre ko lang na ibibigay. Bagay kasi yun sa kanya. Turan nito at humalakak sa tawa. Alam mo, Justin, kaya nga mas pinili ko siya kesa sa'yo. Kasi mas edukado pa siya kesa sa'yo. Nadaig pa ang ugaling kalye. Inis na tugon ni Bettina rito. Nagtawanan naman ng lahat at nakaramdam ng hiya si Justin at mabilis na umalis sa harapan nilang lahat. 5 buwan din ito nanligaw kay Bettina. Ngunit kaibigan lang ang turing nito sa kanya. Hindi niya gusto ang kayabangan nito at ang tabas ng kanyang dila. Kaya mas pinili na lang niyang ibigay ang puri nito sa lasinggero. Naku, ang tapang-tapang na ng bestie ko ah. Sulpot ni Angel na may ngiti sa labi. 1 buwan na. 1 buwan din akong binubuli ng baliw na yon. Ano akala niya, hindi ko siya papatulan, ha? Chillax lang. Ang mabuti pa, magpalamig muna tayo sa labas. Huwag mong paka-stress, baka mamaya kung ano pa mangyari sa inaanak ko. Ngitinturan nito. Napapailing naman si Bettina. Siya nga pala, Bes. Dumadalaw ba kayo kay Lola? Tanong ng kaibigan. Napabuntong hininga naman si Bettina bago tumagon. Ilang beses na namin siyang kinakausap, Angel. Kaya lang hindi niya pa rin kami tinatanggap ni Carlos. Sa loob ng 1 buwan, hindi tumitigil si Bettina na bisitahin ang lola nito. Kahit lagi siyang pinagtatabuyan, ay pinagdadala pa rin niya ng groceries at pagkain ang kanyang lola. Ngunit lahat ng yon ay tinatapon sa kalsada. Bakit kasi hindi na lang maghanap ng matinong trabaho si Carlos? Sigurado ako matatanggap siya kaagad sa kumpanya. Tura ni Angel. Yun din ang gusto kong mangyari, Angel. Kaya lang sobrang tigas ng ulo eh. Naiiling na sambit ni Bettina. Saka sinasabi kasi niya na mas malaki ang kinikita niya sa pangangalakal. 500 pesos lang din ang pagiging janitor sa kumpanya natin. Naliliitan kasi siya sa sweldo eh.
Sagot nito at humugot ng malalim na hininga. Hayaan mo muna si Lola sa ngayon. Baka sakaling paglabas ng anak mo, mapapatawad ka na niya, Bettina. Kapag 6 na buwan na yan dinadala mo, hindi ka na pwede magtrabaho. Paano ang gastusin niyo mag-asawa? Nag-aalalang sambit ng kaibigan. Yun ang patakaran ng kanilang pinagtatrabahuhan. Lalo na't 4 na buwan na ang kanyang tiyan. Bahala na. Kahit papano may ipon naman ako. Saka hindi naman naging pabigat si Carlos. Tugon ni Bettina. Sa 1 buwan pagsasama nila ay hindi ginugutom ni Carlos si Bettina. Nagtataka pa ito lalo na kapag nag-grocery ito. Sobrang dami at kumpleto lahat. Umayos ka, Bettina. Mahirap sa umpisa kapag naging ina ka na. Sinasabi ko lang sa'yo to. Paano na lang kung biglang magbago yung si Carlos? Angel, hindi mangyayari yon. Saka hindi niya yun gagawin sa amin. Mabuti pa siguro umuwi na lang tayo. Tugon ni Bettina kay Angel. Humugot ng malalim na hininga si Angel bago ito sumagot. Ikaw ang bahala, Bettina. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. Sige na, mas mabuti na siguro para makapagpahinga ka na rin. Ngumiti si Bettina sa kaibigan at saka na sila nagkanya-kanyang umalis. Dumating sa kanilang inuupahang bahay si Bettina. Napakunot ang noon nito ng madatnan na medyo makalat sa bahay. Carlos? Tawag nito sa kanyang pangalan. Napabuntong hininga na lang ito na makita ito sa sala. Umiinom ka na naman, Carlos? Kailan kaya kita madadatnan ng hindi lasing? Pabayaan mo ako, Bettina. Gusto ko makalimot. Etong alak lang ang makakapawi sa lungkot ko. Sagot nito. Saka hindi naman kita pinapabayaan. Kulang pa ba lahat ng yan? Dagdag nito, sabay turo sa mga stocks na halatang kakabili lang. Alam mo, Carlos, hindi ko alam kung anong iisipin ko. Isa ka lang hamak na basurero? Yun ba ang gusto mong ipahiwatig sa akin, Bettina? Don't tell me, pinagdududahan mo ako. Hindi naman sa ganoon. Pero pati kapitbahay natin, pinagchichismisan na tayo. O what if tama sila? Pwede ba, Bettina? Huwag ka maniwala sa mga chismosang kapitbahay na yan. Galing sa mabuti ang pera na yan. At itong alak na to, ito lang ang nakakatulong sa akin, nakalimutan ko ang mga problema ko. Seryosong tugon nito, napakagatlabi si Bettina. Naniniwala naman siya rito na hindi galing sa masama ang perang pinambibili niya sa mga groceries at pagkain. Ano ba kasi ang problema mo, ha? Paano ko malalaman kung hindi mo sinasabi sa akin? Bakit? Sino ka para malaman mo? Maintindihan mo ba ang sasabihin ko sa'yo, ha? Nagulat si Bettina. Asawa mo ko, Carlos. Karapatan ko rin malaman kung ano ang problema mo. Kung ano naging dahilan kung bakit araw-araw ka nalang naglalasing. Seryosong tugon ni Bettina sa kanya. Bakit? Maniniwala ka ba sa akin kapag sinabi kong galing ako sa mayamang pamilya? Diba hindi? Sino ba naman ako para paniwalaan mo? Sigaw nito at itinapon ang bote ng alak. Nagulat si Bettina at napahawak sa kanyang tiyan. Lagi nitong naririnig mula sa bibig ng lalaki. Ngunit iniisip nito na baka napagod lang ito sa trabaho. Kahit kung ano-ano na lang ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi pa naman tayo kasal. Kung magkasama man tayo ngayon, dahil dyan sa batang nasa sinapupunan mo. Dagdag nito, tuloy ang bumagsak ang luha sa mata ni Bettina. Nasaktan siya sa mga salitang binitawan nito. Matulog ka na, Carlos. Lasing ka lang. Hindi ako lasing. Bigla na paatras si Bettina nang tumayo ito habang hawak ang isang boteng alak na kanyang kinuha sa ref. Bakit mo pinipilit ang sarili mo sa akin, Bettina? Sa tingin mo ba, hindi ko alam ang lahat, ha? Kung tutuusin, tama ang lola mo eh. Wala kang kinabukasan sa akin. Dahil lasinggero ako. Dagdag nito, nakita ni Bettina ang lungkot at sakit sa mga mata nito. Hindi alam ni Bettina ang nadarama niya. Tama na. Please, matulog ka na. Wala akong pakialam kahit lasinggero ka. Mahal kita, Carlos. Yun ang mahalaga. Umiiyak na sambit nito. Niyakap nito ng mahigpit si Carlos. Natuod si Carlos sa kanyang kinatatayuan at tumulo ang luha nito. Hindi niya akalain na ang babaeng kanyang gustong itaboy ay mananatili sa kabila ng kanyang pagiging lasinggero. Ayaw niya ito makitang nasasaktan. Sinusubukan niya ito. Ngunit nanghihina ito sa tuwing nakikita niya itong umiiyak sa harapan niya. Na siya rin ang nagiging dahilan ng pag-iyak nito. Wala akong pakialam kahit binubuli ako sa opisina araw-araw. Ang mahalaga na bibigay mo ang best mo para sa amin ng anak mo. Lagi mong tandaan na proud ako sa'yo, Carlos. Hindi ako nagsisisingin kung ama ng batang to. Hindi ako nagsisisingin pinaglaban kita. Dagdag nito,
Napayakap si Carlos kay Bettina ng mahigpit. Hinawi nito ang buhok niya. Balang araw, maintindihan mo rin ang lahat, Bettina. Sinasabi mo lang yan dahil hindi mo ko kilala ng lubusan. Magsisisi ka rin na minahal mo ko. Kumain ka na, matutulog na ako. Bulong nito. Iniwan nitong tulala si Bettina. Hindi pumasok sa kanyang isipan ang mga binitawang salita nito. Aminado siyang hindi niya ito kilala ng lubusan. Ngunit malaki ang tiwala nito sa kanya. Kinabukasan, maaga nagising si Bettina at nadatnan nito ang pagkaing nakahain na sa mesa at gatas. Napangiti itong tumungo sa mesa at kinuha ang papel na iniwan ni Carlos. Pasensya ka na kagabi. Kumain ka na ha? Huwag ka rin magpapapagod. May pupuntahan lang akong importante. Hindi maiwasang kiligin ni Bettina sa sulat nito. Lagi niya itong ginagawa kahit sabihin nating nasasaktan siya sa tuwing lasing ang asawa nito. Ay, kaya aga-aga pinapakilig mo ko. Kinikilig na bulong nito sa kanyang sarili. Mabilis nang kumayak si Bettina pagkatapos niyang kumain dahil magtatrabaho pa ito. Nang dumating siya sa opisina, lahat ng mata ay sa kanya nakatutok. Bettina! Sigaw ni Angel sa di kalayuan. Seryoso ang mukha nito at tila may importanteng sasabihin. Para ka naman pinagsaklupan ng lupa at langit. Ano ba nangyari? At parang hindi maipinta ang pagmumukha mo? Tanong ni Bettina sa kaibigan. Naku, kilala mo naman siguro ang bully mo, di ba? Siyempre, makakalimutan ko ba yon? Ito nga't naghahanda na ako para sa kanya ngayon. Tugon nito. Naku, hindi na kailangan. Nasibak na siya. Nasibak? Ano ba, Angel? Umayos ka nga. Kinakabahan tura ni Bettina. Nasibak? Natanggal? O sabihin natin tinanggal na siya sa kumpanyang to? Ano? Bakit raw? Anong dahilan? Gulat na tanong ni Bettina sa kaibigan. Hindi naman ito maiwasang nakaramdam ng lungkot. Kahit lagi siyang binubuli sa loob ng isang buwan, nalungkot pa rin ito dahil may pamilyang umaasa sa kanya. Ewan ko, nabigla nga kami at pinalayas. Pumunta ba naman dito ang may-ari ng kumpanyang to? Kaya lang napaka-misteryoso niya. Hindi man lang nagpakita o nagpakilala man lang. Talaga? Naku, hindi ko tuloy maiwasang kabahan. Seryosong tugon ni Bettina. Kaya ikaw umayos ka ha? Sige na, back to work na ako. Paalam ng kaibigan nitong si Angel. Bumuntang hininga naman si Bettina. Hindi nito maiwasang kabahan sa hindi malaman dahilan. Hanggang sa sumagi sa kanyang isipan si Carlos. Ay, sana naman kaya mangangalakal yon? Bulong nito sa kanyang sarili at finokus na lang sa trabaho upang makauwi siya ng mas maaga. Samantala, sa kabilang dako naman ay seryosong tinitignan ni Carlos ang ama nito. Carlos, kung talaga mahal ka ng Bettina na yon, hihintayin ka niya. Alam mo may problema sa kumpanya natin sa Spain. You need to fix it before it runs out. 3 taon yon, Papa. Sa tingin niyo ba kakayanin ko malayo sa babaeng mahal ko? At sa magiging anak namin? Pinagbigyan kita, Carlos. You decided to have a peaceful life. Pero naglalasing at winawaldas mo lang ang pera mo. Ano gusto mong maging buhay ng babaeng minamahal mo ngayon? Gusto mo rin ba matulad siya kay Patricia? Naiiwang kaluhaan? She will never be like her, Papa. Matinong babae si Bettina. Ayoko siya mawala sa akin. Kahit ngayon lang pa, hayaan mo akong maging masaya sa piling niya kasama ang magiging anak namin. Seryosong tugon ni Carlos sa kanyang ama. Then, you need to sacrifice, Carlos. Alam mong ginagawa ko to para sa kapakanan mo, ng asawa at anak mo. Nakasalalay sa kamay mong kinabukasan nila. Seryosong tugon ng matanda sa kanya habang nakatungkod. Papa, iba na lang hilingin mo. Huwag ang iwan sila na mag-ina ko. Do you think kaya ko? Kaya mo, Carlos. Balang araw lahat ng pagmamayari ko mapupunta sa'yo. Kapag matanda ka na, mapupunta sa anak mo at yun ang magiging kinabukasan nila. Minana natin to sa mga ninuno natin. Hindi dapat mawala ang pinaka-importanteng kumpanyang meron tayo, anak. Nagpamakaawanturan ng matanda. Bubuntong hininga naman si Carlos. Kinalma ang kanyang sarili. Nakita nito ang lungkot sa mata ng ama. Masakit man, pero yun ang magiging kapalaran niya. Siya ang tagapagmana at balang araw isa sa mga anak nito ang papalit sa kanya upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Sige, pumapahig na ako. Pero sa isang kondisyon, Papa. Kahit anong kondisyon, anak, susundin ko. Seryosong sagot ng matanda. Lumipas ang buong araw, walang inatupag si Bettina kundi tapusin ang kanyang trabaho. Bettina, hindi ka pa ba uuwi? Bungad ng kaibigan nito mula sa pinto. Eto na, inaayos ko lang ang mga gamit ko. Ihahatid na kita.
Hindi na, Bes. Baka kasi makita ko sa kalsada si Carlos. Sabay na lang kami. Ngiting tugon nito sa kaibigan. Tumango na lang ang kaibigan at nauna nang umalis. Humugot naman ng malalim na hininga si Bettina. Kahit ang totoo ay malabo niyang makita sa daan si Carlos. Hindi nito maintindihan kung bakit parang nasasaktan siya. Ni minsan, hindi siya nito nagawang hintayin man lang. Kahit wala silang auto o motor, pero sapat na sa kanya yon na makita ang asawa sa labas ng kumpanya. Love? Ganun na lang ang gulat nito na makita niya si Carlos na parang nakatayo sa labas. Carlos, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nito. Sumilay ang ngiti sa labi ni Carlos at dahan-dahan nitong lumapit sa kanya. Sa paningin ni Bettina ay nagiging slow mo ang lahat. Bakit? Hindi ko ba pwedeng sunduin ang asawa ko rito? Seryosong tugon nito. Siyempre, hindi naman. Masaya nga ako eh. Naluluhang sambit nito at niyakap si Carlos. Napatawa naman ng mahina si Carlos dahil sa ginawa nito. Nakaramdam sila ng kilig sa isa't isa. At walang pakialam pa si Bettina kahit anong sabihin ng kapwa-empleyado niya. Ang mahalaga, mahal niya ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Actually, I want to do this every day. But I don't want you to embarrassing because of me. Nakangiting turan nito at hinawakan ng mga pisngi ni Bettina. Napamangha naman si Bettina. Hindi nito akalain na mas fluent pa mag-English sa kanya si Carlos. Ngumiti at pinitik ang ilong ni Carlos. Ikaw hindi ko akalain na marunong ka pala mag-English. Saka hindi naman kita'y kinakahiya, no? Ama ka ng batang dinadala ko. At ang lalaking nagpapatibok sa puso ko. Tumatawang sagot ni Bettina, saka naman siya inakbayan ni Carlos. Kaya naman ako natutong mag-English dahil sa mga foreigner na nagbibigay sa akin ng plastic at bakal. Puro ka talaga kalokohan. Halika na nga para makapagluto ako ng dinner natin. Kinikilig na tugon ni Bettina at saka na sila umalis. Hindi pa rin maiwasang mapangiti ni Bettina. Hindi niya akalain na susunduin siya ng lalaking mahal niya. Para kasi sa kanya malabo yun mangyari. Pagdating ng bahay ay gano'n na lang ang gulat ni Bettina na makita ang napakaraming pagkain sa hapagkainan. Teka, ba't ang dami? Sino nagbigay nito? Sino nagluto? Gulat na tanong ni Bettina. Ngumiti si Carlos at saka hinayaang umupo si Bettina sa upuan. Meron na rin plato at tila may selebrasyon na mangyayari dahil sa dami ng pagkain. Love, anong meron? Saan ka kumuha ng pambili nito? Muling tanong niya. Love, alam kong gutom ka. Para sa'yo lahat ng to. Mamaya ko na sabihin sa'yo. Love naman hindi mo naman kailangan gawin to. Saka mas mabuting ipunin mo na lang. Malapit na akong manganak. Kahit ganito ako, lahat ng pangangailangan mo secured na. Saka binigay sa akin to kanina ng foreigner na yon. Hindi ko na tinanggihan at kinuha ko na lang. Ika nga, diba? Huwag tanggihan ng blessing. Ngitinturan nito. Napapailing naman si Bettina at saka sila nagtatawanan. Hindi naman maiwasang makaramdam ng saya si Bettina dahil hindi nito nakitang lasing ang kanyang asawa. Pumuntong hininga naman si Carlos at saka nito kinuha ang kamay ni Bettina na kinatakan nito. Balang araw dadalhin kita sa altar, love. Naku, makakapaghintay naman ako, love. Sa ngayon, wag muna natin yung pag-isipan. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Masayang sagot ni Bettina. Ayaw nito na i-pressure si Carlos. Hindi naman siya gaya ng ibang babae na nagdidemand agad ng kasal. Alam niya ang trabaho ng asawa. Tutuparin ko yan, love. Basurero lang ako, pero marunong akong tumupad sa pangako ko. Gagawin ko lahat para sa'yo. Pangako mo lang sa akin na hihintayin mo ko. Ngitintugon ni Carlos na ikinataka ni Bettina. Oo naman, maghihintay ako kung kailan ka magpupropose sa akin. Saka hindi naman ako nagmamadali. Ayokong ginigipit kita. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Nagpapasalamat ako dahil ikaw ang pumasok sa kwarto ko nun. Ikaw talaga? Puro kabiro. Kumain ng tayo. Baka mamaya lamigin na to eh. Nakangitintura ni Bettina rito. Nagtawanan naman sila at nagsimulang kumain. Takam na takam si Bettina, kaya hindi niya maiwasang kumain ng marami. Bigla din siya nalungkot na kinataka ni Carlos. Bakit ka nalungkot? Pwede naman itong ipamigay bukas sa kapitbahay kapag hindi naubos. Biglang sambit ni Carlos. Bumuntong hininga si Bettina bago ito tumugon. Wala, naalala ko lang kasi si Lola eh. Kung nakakain din ba siya ng masarap na pagkain gaya nito? Naku love, huwag mo nang alalahanin yon. Saka magiging ayos din ang lahat. Mapapatawad ka rin niya at makakasama mo rin siya. Malapit na.
Lenta niya nito. Napakunot naman ang noo ni Bettina dahil hindi nito narinig ang huling binanggit nito. Sige na, tapusin mo na yan. Nasa ganun makapagpahinga ka. Dagdag nito. Napapailing na lang si Bettina at nagpatuloy sa pagkain. Tama si Carlos. Mapapatawa din siya ng matanda at baka ang anak niya ang magiging susi upang muli silang magkasama. Natapos na silang kumain at naghugas na ng plato si Bettina. Nagulat na lang ito nang may 2 kamay ang yumakap sa kanya mula sa kanyang likuran. Love, bakit? Akala ko ba matutulog ka na? Tanong nito. Hindi ako makatulog, love eh. Gusto ko ganito muna tayo, kahit 1 minuto lang. Malambing na tugon ni Carlos at inamoy ang leeg nito. Hindi naman maiwasang makaramdam ng kilig si Bettina dahil sa ginawa ni Carlos. Pakiramdam niya, nasasabog na ang puso nito dahil sa kilig na pinapadama sa kanya ni Carlos. Ikaw talaga, love. Naninibago na ako sa'yo, ha? Parang mamamatay ka na. Pabirunturan sa kanya ni Bettina. Mamamatay agad? Hindi ba pwedeng mamimiss ko ang ganitong banding? Sus, puro ka na lang talaga biro eh. Lagi mo naman akong kasama, no? Saka naninibago ako sa'yo kasi di ka lasing ngayong araw. Ngiting sampit ni Bettina sa kanya. Basta, gusto ko ng ganito. Saka special sa akin ng araw na to, kaya di ako naglalasing. Basta lagi mong tandaan, mahal kita, papakasalan kita. Pangako mo lang sa akin na hihintayin mo ko. Seryosong tugon ni Carlos. Bumuntong hininga naman si Bettina sa kanito pinitik ang ilong ni Carlos. Oo na, pangako ko sa'yo na hihintayin kita hanggang sa makaipon ka at magpapakasal na tayo. Tumatawang sagot ni Bettina at nagpatuloy sa kanyang ginagawa na may ngiti at kilig sa kanyang katawan. I love you. Malamping natura ni Carlos sa kanya. I love you so much, love. Lagi mong tatandaan na walang papalit sa'yo rito sa puso ko. Ikaw lang ang nilalaman nito. Nakangiting wika nito at binigyan ng halik sa labi si Carlos. Nakaramdam naman ng saya at panatag na kalooban si Carlos. Dahil sa mga salitang binitawan nito na kanyang pinanghahawakan. Kinabukasan, nagising si Bettina dahil sa tilaok ng manok at sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang maamong muka. Hindi nito maiwasang mapangiti nang hindi makita si Carlos sa kanyang tabi. Kahit kailan talaga ang aga gumising ng asawa ko. Mahinang bulong nito at saka na siya nag-ayos sa kanyang sarili bago lumabas. Love? Tawag nito ngunit walang sumasagot. Napakunot ang noo niya nang makita ang isang pirasong papel at ang sobre sa mesa. Napalunok si Bettina. Nakaramdam ng kaba at nagsimulang kumabog ng malakas ang puso sa hindi malaman dahilan. Kinuha niya ang sulat at halos manlumo ito. Walang pumapasok sa kanyang isipan maliban lang sa huling binanggit sa liham. Hintayin mo ako, love. Babalik ako. I love you. Nanghina si Bettina. Tumulo ang luha nito. Isa lang ang naiintindihan niya. Iniwan na siya ng lalaking nakabuntis sa kanya, ang lalaking mahal niya. Hindi totoo to. Mahal niya ako. Laking gulat din nito nang makita ang makapal na pera na nasa loob ng sobre. Umiiling ito at umahagulgol dahil sa nasasaktan siya at hindi niya matanggap. Bettina, ano ba? Gumising ka nga? 1 linggo na, bakit naghihintay ka pa rin sa gagong yun? Sermon ng kanyang kaibigan na si Angel. 1 linggo na ang nakalipas, ngunit walang mukha ni Carlos o anino man lang niya ang bumalik. Wala nang ibang ginawa si Bettina kundi ang maghintay at lumuhan na parang wala nang bukas. Isipin mo naman ang anak mo, Bettina. Ayoko nakikita kang ganyan. Iniwan ka na niya. Babalik siya, Angel. Nangako siya sa akin. Babalik siya. Umiiyak na tugon niya. Halos hindi na siya nakikilala pa dahil sa laki ng eye bags at ang nangingitim nitong mata. Nakahalata mong stress ito at labis na nasasaktan sa biglaang pag-alis na lalaking mahal niya. Babalik? 1 linggo na. Binalikan ka ba ng gagong yun, ha? Sinabihan na kita, Bettina. Manluloko ang lalaking yon at hindi siya nararapat para sa'yo. Wala kang kinabukasan sa kanya. Lola? Nangihinang sambit niya nang makita ang kanyang lola. Walang humpay na dumaloy ang luha nito sa kanyang pisngi. Apo, nandito na ako. Si Angel. Hindi ka namin pababayaan. Hindi na babalik ang gagong yon. Iniwan ka na niya. Pinabayaan. Umiiyak na sambit na matanda at niyakap si Bettina na humahagulgol. Pinaglaban ko siya, Lola. Minahal ko siya. Pero sinaktan niya lang ako. Ang sakit. Ang sakit sa puso ko. Umiiyak na tugon nito.
Hindi nito maiwasang alalahanin ang araw na sinundo siya sa kumpanya at naghanda ng maraming pagkain. Hindi naglalasing at parang espesyal na araw yon para sa kanila. Ngunit napangiti ng mapait si Bettina dahil hindi nito akalain na yun na pala ang huling beses na sila ay naglambingan. Wala na nagawa pa ang matanda at kaibigan nito kundi ang mag-iyakan dahil naawa sila sa kalagayan ni Bettina. Kalimutan mo na siya, apo. Maraming lalaki ang mas deserving sa pagmamahal mo. Maghintay ka lang at darating siya. Sampit nito upang pagaanan ng nararamdaman ng kanyang apo. Masakit para sa akin, Lola. Siguro nga tama ka. Pareho kami ng nanay ng kapalaran. Magkaroon ng hindi kumpletong pamilya. Masakit pero tatanggapin ko magiging kapalaran ko, Lola. Basta nandyan kayo, lalaban ako. Lalaban tayo, Lola. Huling banggit nito bago pinunasan ng kanyang luhang walang tigil sa paglandas. Masakit man para kay Bettina ang lahat dahil sa biglaang pag-iwan sa kanya ni Carlos, pero umaasa pa rin ito na sana meron siyang dahilan kung bakit kailangan niya yun gawin. Maghihintay ako, love. Ani sa kanyang isipan bago muling tinignan ang bahay na kanilang inuupahan. Ito ang bahay na nakasaksi sa kanilang pagmamahalan na hindi niya makakalimutan. Naging dahilan kung bakit siya masaya at ang dahilan kung bakit siya malungkot. Mabilis na lumipas ang 3 taon, hindi akalain ni Bettina na binayayaan siya ng malulusog na mga anak. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng triplets at puro sila lalaki. Masaya siya na nalulungkot dahil hindi man lang nagpakita pa sa kanila si Carlos. 3 taon na rin siyang umaasa na babalik ito at tuluyan na siyang sumuko. Nagkaroon na rin ng mini grocery store ang lola nito dahil sa kanyang pagsisikap upang meron silang makuhanan ng pangtusto sa triplets. Lagi niya rin napapansin na may mga taong umaaligid sa kanilang bahay. Pero kung hahabulin niya naman ito, ay bigla na lang nawawala. Umaasa kasi siya na si Carlos lang yon at nasa paligid lang na nagmamasid sa kanilang mag-iina. Nami, here's my drawing po. Tumatakbong sigaw ni Carl habang bitbit ang drawing nito. Panganay siya sa 3 at mahilig ito mag-drawing. Hindi mo kailangan tumakbo, baka mamaya madapa ka pa eh. No, Mami. Here, take a look. Makulit na tugon ni Carl sa mami nito habang inihila ang jacket nito. Bumuntong hininga naman si Bettina. Okay, fine. Wow, you did this? Napamangha naman si Bettina na makita ang bagong drawing nito na napakagandang hayop at maganda ang pagkakagawa. Yes, Mami, the kangaroo is so cute. That's why I'll draw it. You like it, right, Mami? Masayang sambit ni Carl sa mami nito. Of course, I like it, Carl. Keep up the good work. Thumbs up nito kay Carl at ginulo ang buhok ng anak nitong makulit ngunit malambing. Mami, did you see my camera? Masungit na tanong ni Clyde na bigla na lang sumusulpot sa kanilang harapan. Ito ang kanyang pangalawa, palaging seryoso. Masungit at ayaw ng maingay, mas pipiliin niya na lang na mag-isa at tahimik na lugar. Si Clyde, gusto nito ang kumukuha ng litrato ng mga lugar na gusto niya. O di kaya mga hayop na bago sa kanyang paningin. At nahahalata mo ang kasiyahan habang kinukuha niya ito. Mami, Kuya Carl, Kuya Clyde. Look, I have something to show you guys. Magiliw na tawag ni Cyrus sa kanyang mga kapatid na may hawak na isang maliit na paru-paro. Napasa po naman si Bettina sa kanyang noo. Hindi nito alam kung matutuwa ba siya sa triplets o mai-stress. Dahil walang araw na hindi nagbabangayan ang mga ito sa kanyang harapan. Ngunit ganun pa man, ay humahanga pa rin ito sa triplets. Dahil sa kanilang angking katalinuhan kahit 3 taon pa lang sila. Can you please go to your room, mga anak? Clean your things now. Dagdag nito at pinikit ang kanyang mga mata. Nagibit balikat naman ang 3 at ngumiti kay Bettina na ngayon ay lumambot na naman ang muka. Yes, Mami. Tura ng mga ito saka na sila umalis. Napailing naman si Bettina at ngumiti habang tinitignan ang 3 papasok sa kanilang kwarto. Bumuntong hininga naman si Bettina at hindi maiwasang makaramdam ng lungkot. Naisip kasi nito na kung sakaling hindi sila iniwan ni Carlos, malamang masaya at kumpletong pamilya sila ngayon. Siya pa rin ba, apo? Naniniwala ka pa rin ba na babalik siya? Bugad ng kanyang lola. Ewan ko, Lola. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pang hahawakan ng salitang babalik siya. Kung talagang mahal ka niya, kayo ng mga anak mo. Gagawa ang tadhana na muli kayong magkita. Patawarin mo ako kung minsay tutol ako sa inyo noon.
Seryosong tugon ng matanda. Nakita naman nito ang bitbit ng lola nito na ice cream. Naku, gusto mong ba, apo? Binigay sa akin ni Carl. Sabi niya kasi meron daw nagbigay na lalaking nakasombrero. Dagdag nito. Sombrero? Lola, baka yun ang lagi ko nakikita na nagmamasid sa bahay natin. What if si Carlos pala yun? Apo, kung talagang si Carlos yun, bakit hindi siya pumasok? Saka baka mga tambay lang yun at nagkyukyutan sila sa triplets. O di kaya si Alvin. Seryosong turan ng matanda. Napatango naman si Bettina. Nasasaktan siya dahil hanggang ngayon umaasa pa rin siya na babalikan siya ng lalaking mahal niya. Siguro kung hindi ako naging tutol sa pagmamahalan niyo sa isa't isa, hindi ka malungkot. Eh di sana buo ang pamilyang meron ka, apo. Dagdag nito, tumulo ang luha sa mga mata ni Bettina. Ngumiti ito ng malungkot. Kalimutan na natin yun, Lola. Ang mahalaga ngayon magkasama tayo. At masaya ako dahil nandyan ang triplet sa tabi ko. Silang dahilan kung bakit nagpapakatatag ako at masaya. Tugon ni Bettina at niyakap ang matanda nang ngumiti at tumatango. Sige na po, Lola, kailangan ko na magtrabaho. Baka mamaya sisantihin pa ako. Mahirap na, 3 ang kailangan kong buhayin. Dagdag na sambit ni Bettina saka na ito nagpaalam sa matanda. Sa 3 taong nakalipas, tanging ang lola at matalik nitong kaibigan ang kasama niya sa pagpapalaki ng kanyang triplets. Good morning, Ma'am Bettina. Ngitimbati ng kanilang security guard. Ngumiti lang si Bettina at nagpatuloy sa paglalakad papasok ng kumpanya. Nilibot nito ang kanyang mata na nagbabaka sakaling makita ang matalik na kaibigan. Naging instant ninong naman si Alvin na kanyang manliligaw, ngunit wala siyang nararamdaman dito kundi pagmamahal bilang kaibigan lang. Bettina, dumating ka na pala. Kamusta? Masayang bungad ni Alvin ang kanyang manliligaw na hindi niya ini-entertain. Oh, Alvin, may kailangan ka ba? Wala, gusto lang talaga kitang makita. Alvin, umayos ka, nasa trabaho tayo. At ayoko na may nangungulit sa akin. Seryosong tugon nito. 2 taon na din ito nanliligaw sa kanya. Ngunit hindi siya interesado dahil mas priority pa rin nito ang kanyang triplets. At umaasa pa rin na babalik ang lalaking mahal niya. Pwede ba akong bumisita mamaya? Kamot ulong tugon nito. Meron din palaban ito pagdating sa kagupuhan. Maraming nagkakagusto sa kanya, ngunit nauumaling siya kay Bettina. At hindi siya sumusuko na halos naging close na ang triplets. Pwede naman, saka namiss ka na rin ng triplets. Pero alalahanin mo ang katayuan natin, ha? Sambit nito, bumuntong hininga naman si Alvin. Alam niyang wala siyang pag-asa rito, ngunit napamahal siya sa mga triplets at naging ninong din ito sa kanila. Oo na, alam ko na yon. Saka bibisita lang ako sa mga triplets. Namiss ko kasi silang kabanding eh. Turan nito, ngumiti naman si Bettina at sa kanya tinapik sa balikat si Alvin. Bagay ito nagpaalam na pumasok sa kanyang opisina. Pero ang ngiti ni Bettina ay nawala na makita ang mga kagamitan nito na kinukuha. Teka lang kuya, saan niyo dadalhin ang mga gamit ko? Natatarantang sigaw ni Bettina nang makita ang 2 lalaking bago sa kanyang paningin ang mga postura at mukha nito. Pasensya na ma'am, napag-utusan lang po kami. Magalang na sagot nito. Napaawang naman ang bibig ni Bettina nang makitang lahat ng mga gamit niya sa opisina ay binitbit nila. Parang awan niyo na, anong kasalanan bang nagawa ko ha? Tatanggalin na ba ako sa trabaho? Naiiyak na tugon ni Bettina. Nagsimulang uminit ang bawat sulok ng kanyang mga mata. At ang mga kapwa-empleyado nito ay naaawa at nagtataka rin ang kanilang mga muka. Ma'am, mabuti pa po sumunod na lang kayo sa loob ng opisina ni boss. Doon na lang po kayo magreklamo. Kamot ulong sambit ng isang lalaki at saka na sila umalis. Bes, ano nangyari? Bakit daw? Nag-aalalang tanong ni Angel. Hindi ko alam, Bes eh. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Sige na, kailangan ko na sumunod sa kanila. Kinakabahang sambit nito. Sige, basta maghihintay ako rito ha. Huwag ka mag-alala, tiwala ka lang, baka may ipapagawa lang sa'yo. Seryosong tugon ng matalik nitong kaibigan. Wala na nagawa pa si Bettina kundi ang sundan sila kahit punong-puno ng kaba ang kanyang puso. Hindi niya akalain na mararanasan niya ang ganung eksena. Pumasok ka. Halos hindi na maihakbang ni Bettina ang kanyang mga paa nang marinig ang baritonong boses mula sa loob. Diyos ko, huwag naman sana mangyari sa akin ang nangyari kay Justin noon. Taimtim nitong dasal sa kanyang isipan. Lumunok ng ilang beses si Bettina at napasinghap ng maamoy ang pamilyar na amoy na pabango.
Dobling kaba ang nararamdaman niya nang makita ang lalaking prenteng nakaupo na nakatalikod sa kanya. Bettina Suarez. Halos dumagundong ang baritonong boses nito sa loob ng opisina. Nangangatog at naluluha ang mata ni Bettina dahil sa pamilyar na boses. Sir, parang awan niyo na. Huwag niyo akong sisantihin. May anak akong binubuhay. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Hindi na napigilan ni Bettina ang sarili at napaiyak na ito habang nagmamakaawa. Wala siyang pakialam kahit nang bumuka siyang tanga sa harap ng kanyang boss. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko. Mas maaga na akong darating ng kumpanya. Hindi na po ako malilate. Dagdag nito. Sino nagsabi sa'yong sisantihin kita? Napaangat ang tingin ni Bettina na may pagtataka. Ang kabang nararamdaman niya ay napalitan ng konting saya. Po, pero kinuha niyo po ang gamit ko at... You'll be my new secretary. Halos nanlaki ang mata ni Bettina. Sobrang gulat na gulat dahil sa kanyang narinig. Po, secretary? Pero sir, sigurado po ba kayo? Seryosong tugon ni Bettina sa kanya. Yes, seryoso ako. Love. Carlos? Gulat na tura ni Bettina na makita ng tuluyan ang lalaking pamilyar sa kanyang paningin. Nanginginig ang labi nito at tuluyang bumagsak ang luhang kanina niya pa pinipigilan. Yes, love. I'm back. Parang kidlat itong lumapit sa kanya at niyakap na mahigpit si Bettina. Halos hindi na maikilos ni Bettina ang kanyang katawan. Sobrang namiss niya ang lalaking to. Ang lalaking 3 taon niyang hinintay at ngayong nandito siya, gagawin siyang kanang kamay niya. Anong ibig sabihin nito? Paano? Naguguluhang sambit niya. Simple lang. This company is mine. What? No way. Halos hindi ito makapaniwala dahil sa kanyang narinig mula sa lalaking minamahal. Umiiling ito hanggang sa pumasok sa kanyang isipan kung paano siya iniwan nito. Love. Huwag mo akong matawag-tawag na love. Ginawa mo kong tanga, Carlos. Inis na sigaw nito. Pilit din siya tinutulak nito, ngunit masyado itong malakas. Lalo na't nanghihina si Bettina na parang nawawalan ng lakas dahil sa kanyang nalalaman. Bakit kailangan mo magpanggap na lasinggero at mangangalakal kung mayaman ka naman pala? Dagdag nito at sinusuntok ang dibdib ni Carlos. Dahil kailangan kong gawin yon, Bettina. I need to sacrifice everything. Everything na alam ko makakatulong sa atin, sa mga anak ko. Ang kapal mo? Bakit sa tingin mo ba may pamilya ka pang babalikan, ha? Galit na tugon ni Bettina rito. Nasasaktan siya, lalo na't nilihim ni Carlos ang kanyang buong pagkatao. Na pagmamay-ari pala ng lalaking mahal niya at 3 taong hinintay. Yes, I told you before, Bettina. I told you to wait for me. Kaya lang nabalitaan ko na may iba ka ng gusto. Anin nito na punong-puno ng sakit. Nasa Spain si Carlos, ngunit lagi siyang updated sa buhay ni Bettina at sa kanyang triplets. Ano? Anong iba? Baliw ka ba, ha? Ikaw nga tong nang iwan tapos ikaw pa tong nang bibintang? All this time kasama ko lang pala ang may-ari ng kumpanyang to? Gulat na tugon nito. Kaya pala maraming groceries, pagkain dahil mayaman ka. Pero bakit? Bakit kailangan mong itago sa akin ang lahat ng to? Dagdag nito na nasasaktan. Sinasabihan na kita noon, Bettina. Pero naniniwala ka ba? Di ba hindi? Mas pinili mong paniwalaan ng mga chismosang kapitbahay natin kaysa sa akin. Dahil mapagpanggap ka. Niloko mo ko, iniwan at pinaglihiman, Carlos. Alam ko, pero nandito na ako. Bumalik na ako, Bettina. Itutuloy ko na ang pangako ko sa'yo noon. Dumapo ang palad ni Bettina sa pisngi nito. Hindi niya akalain na ang taong mahal niya ay ang boss niyang iniwan siya at pinaasa. Simula nang iwan mo ko, hindi na ako umaasang babalik ka pa. Iniwan mo ko ng walang dahilan. Sinaktan mo ko, Carlos, at nilihim ang buong pagkatao mo. Galit na sigaw nito at mabilis na lumabas sa opisina. Natuod si Bettina na may matipunong braso ang yumakap sa maliit niyang bewang. Marami na rin nakasaksi at gulat ang kanilang mga ekspresyon. Bettina, please. Kailangan natin mag-usap. Hindi kita iniwan. Wala akong choice dahil nagka-problema ang kumpanya namin sa Spain. Kailangan kong ayusin dahil para ito sa mga anak natin. Nagsimula na rin sila magbulungan. Dahil hindi nila akalain na ang basurero at lasinggero na kanilang hinuhusgahan ay ito pala ang kanilang boss. Bitawan mo ako, Carlos. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo. Alam ko, Bettina. Pero bigyan mo ako ng huling pagkakataon. Mahal kita. Kahit kailan, hindi kita nakalimutan. At ngayon nandito na ako.
Hindi ako papayag na mawala kayo sa akin. Pwede ba? Bitawan mo ko. Hindi na kita mahal. Kinalimutan na kitang hinayupak ka. Inis na sigaw nito. Wala akong pakialam, hindi pa rin ako susuko. Alam ko mahal mo pa ako, love. Manigas ka. Inis na sigaw nito at nagmarchang umalis sa kumpanya. Napasa po naman ng noo si Carlos at kinuha ang kanyang coat. Nakasimangot naman na pumasok sa kanilang bahay si Bettina na ikinataka ng lola nito. Oh, apo, ang aga mo atan dumating at parang bad mood ka. Paano kung hindi maiinis, lola? Dumating lang naman siya. I mean, bumalik siya. Tapos alam mo ba kung ano ginawa na mo akong na yon, ha? Inis na tura nito. Bumalik? Eh di ba dapat masaya ka kasi bumalik siya, apo? Paano ako magiging masaya, lola? Ngayon ko lang nalaman na siya pala may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ko. May palablab pa siya nalalaman? Kapal ng mukha? Pero kinikilig ka naman, apo. Anong kinikilig, lola? Galit ako. Naiinis ako sa pagmumukha niya. 3 taon, lola. Sana sinabi niya na lang sa akin ang naging dahilan niya para aware ako. Seryosong tugon nito. Napapailing naman ng matanda. Pero hindi maiwasang mapahawak sa puso si Bettina. Ang lakas pa rin ng tibok nito at masaya siya dahil nakita niya na ito. Ang gwapo nitong mukha at ang kutis nitong napakaganda. Teka nga, lola. Bakit hindi ka nabibigla? Bakit naman ako mabibigla, apo? Kung tutuusin nga, natutuwa ako. Dahil matutupad mo ng kahilingan mong mabuo ang pamilya mo. Lola naman, saan ka ba talaga kakampi? Sa akin o sa gagong yon? Gigil na tanong nito sa matanda. Pero apo, aminin mo masaya ka. At alam ko pa rin na may puwang pa siya dyan sa puso mo. Kinikilig na tura ng matanda. Napalunok naman si Bettina at saka ito nakasimangot. Hindi niya yun maitatanggi. Sadyang nagtatampo lang talaga siya dahil nilihim niya sa kanya ang lahat. Mahal mo pa ba siya, apo? Muling tanong ng matanda. Lola naman, obvious naman po ang tanong niyo eh. Siyempre po, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Siya lalaking minahal ko sa buong buhay ko. Talaga ba? Oo naman. Carlos? Gulat na tura nito na makita si Carlos na nakatayo sa kanilang pinto na may dalang bulaklak. Anong ginagawa mo rito, ha? Sino may sabing pumasok ka? Trespassing ka? Masungit na sambit nito. Alangan namang kakatok ako kung bukas naman ang pintuan, di ba? Kibit balikat na tugon nito. Umalis ka na nga, hindi kita kailangan. Alis! Wow ha, bakit asungit mo na ngayon, love? Nasaan ang mga anak ko? Ang triplets ko? Ano mga anak? Wala kang anak. Masungit na tugon nito. Hindi naman maiwasang mapangiti ng matanda sa kanilang dalawa. Oh, iho, pumasok ka na tatawagin ko ang triplets. Lola, pwede ba naman kayo? Hindi ba galit kayo sa kanya? Noon yon, Bettina, hindi na ngayon. Saka ayaw mo naman siguro mawala si Carlos sa'yo ulit, di ba? Nakataas kilay na sambit ng matanda. Napalunok naman si Bettina at napatingin kay Carlos na ngayon ay nakangiti. Pumuntong hininga naman ito. Bakit ganun na lang ang reaksyon ng lola ko sa'yo, ha? Tinakot mo, no? Anong tinakot? Hindi, no? Umayos ka, Carlos. Kapag nalaman ko tinakot mo, mananagot ka talaga sa akin. Taas kilay na tugon nito kay Carlos na napapailing na lang. Hindi talaga, love. Saka okay na kami ni Lola. Masayang sambit ni Carlos na ikinataka naman ni Bettina. Daddy! Sigaw ng 3 bata. Nagulat si Bettina nang makita ang triplets na masayang tumatakbo habang papunta kay Carlos. Na ngayon ay may ngiti sa labi at niyakap na mahigpit ang 3. What the? Lola, anong ibig sabihin nito? Paano nila nalaman na papa nila ang mokong na yan? 1 linggo na, apo. Naalala mo ba yung lalaking nakamasid sa inyo palagi sa labas? Siya yon at nangkilala na rin siya ng triplets. Paliwanag na matanda. Napabuntong hininga naman si Bettina. Tama talaga ang kutob niya na si Carlos yon at bawat kilos nilang mag-iina ay binabantayan niya ng palihim. Aray, love, aray, anong kasalanan ko? Daing ni Carlos nang hilahin ni Bettina ang tenga nito patayo. Magkakaamoy balikan na. Nakangitintura ng matanda at kinuha ang triplets. Wala na nagawa pa si Carlos kundi ang magpahila papunta sa mini garden ng bahay ni Bettina. Magpaliwanag ka. Inis na tura ni Bettina at nag-cross arms. Pumuntang hininga naman si Carlos bago ngumiti. Well, sa tulong ng lola mo, gamit ang video call, nagka-communication kami ng mga anak ko. Seryosong tugon ni Carlos. It's not about that. Bakit mo nilihim sa akin ang katotohanan tungkol sa pagkatao mo? Inis na sambit nito sa lalaki. Bumuntong hininga naman si Carlos.
Kasi nagkamali ako sa babaeng una kong minahal. Akala ko mahal niya ako. I was stupid that time, Bettina. To the point na kinalaban ko ang ama ko para sa babaeng yon, kaya pinarusahan niya ako. Naging palaboy, naging basurero because of that fake love. Then, bakit kailangan mo akong iwan kung pwede mo naman sabihin sa akin ng totoo? Dahil yun ang parusa sa akin ng papa. I need to experience everything. Hindi kita iniwan. Kailangan ko lang yun gawin for us. Ginawa ko yun para sa mga anak natin, Bettina. Trust me, simula na makilala kita. Nagbago ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit naging matino ako. Ikaw ang babaeng mahal ko. Turan nito, bigla naman namula ang pisngi ni Bettina. Naalala nito kung paano niya hinila noon si Carlos sa isang empty room sa bar. Kaya ngayon nandito na ako, love. Nandito ako para sa mga anak natin. Para sa'yo. Dagdag nito, nakaramdam naman ng kilig si Bettina at tumaas ang kilay nito na nakatingin kay Carlos. Last week pumunta ako dito ng palihim para makita sila sa personal. Masaya ako at nayakap ko sila. Feel ko, nagampanan ko ang pagiging isang ama ko kahit malaki ang pagkukulang ko sa kanila. Dagdag nito at tumulo ang luha nito. Tila nakaramdam ng guilt si Bettina dahil sa pagsusungit nito sa kanya. Matagal niyang hinintay ang pagkakataon na ito kaya ayaw niya ng pakawalan pa. Mabuti ka naman noon pa lang, Carlos. Para sa akin, mabuti ka ng ama. Para sa akin, mabuti kang asawa. Mula noon, tinanggap kita ng buong buo. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Hanggang ngayon. Ngitintura ni Bettina. Love, nangako ako sa'yo na pakakasalan kita. Eto na yon, at nandito na ako para patunayan ko sa'yo na mahal kita. At kayo naging inspirasyon ko habang nasa Spain ako, love. Salamat dahil nandyan ka para sa mga anak natin. Tinta niya ni Carlos at nagyakap pa silang dalawa na punong-puno ng pagmamahalan. I love you, asawa ko.